Magandang gabi po muli. We welcome you sa ating live stream dito po sa Light of Life. And I pray na anuman ang mga nangyari, ang ating Panginoon pa rin ang patuloy nating paglilingkuran at maaasahan po sa anumang sitwasyon. Kung tayo po ay may Bibliang hawak po dyan, ay makibukas po kayo sa akin sa libro po ng Gawa, on the book of Acts, chapter 12, verse 1 after verse 4. Acts 12, 1 to 4. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. Intending to persecute them, he had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this man was approved among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of the unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squad of false soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. May God bless the reading of His Word. Tayo po yung munang dumako sa Diyos sa maikling panalangin. Taas po natin muli ang ating kamay sa kaman nandun. Let's come to the throne of God in prayer. Lord, we thank you for the opportunity to study Thy Word. Salamat, Panginoon, at lagi ka nandyan na nagpapalakas, na nagbibigay sigla, na may pag-asa ang buhay namin. Salamat sa mga nanonood ng live stream na ito. Patuloy mong hawiin ang mga problema, ang mga kabigatan. Hayaan mo sa mga banal na oras na ito ay bigyan mo kami ng kalakasan, ang iyong banal na spirito ang magturo sa aming pagbubulayan ngayong gabi. Salamat po. Ikaw po ang aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Our topic for this day is July 30 po, Biyernes, is entitled What You Can Do and What God Can Do. Kung ano ang pwede mong gawin at kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos. Now, kung titingnan po nyo ang verse 1, dito po dinescribe si Haring Herod. Ay inaresto ang mga nagsasamba sa simbahan. Biro po nyo, hindi lang to pandemic, no? Hindi lang to lockdown. Kundi sino man ang mapatunayan na nagsasamba, na nag-church, ay pinapahuli ni King Herod. Kung sa Malacanang, hulihin lahat ng nagsisimba. Mabigat to. At kung sa buong pandemic ay hindi ka pa nakaka-church, ay safe na safe ka dito. Lahat na inaresto, yun lamang nag-church. At pinaaresto yan ni King Herod. Now dito, sa verse 2, si Tokayong Santiago, si James, na kapatid ni John, ay he was put to death by the sword. Siguro pinugutan ng ulo. Masyadong gano'n, masyadong matindi ang pag-describe kay James na siguro masyado siyang ginamit ng Panginoon at nagalit si King Herod. Pinaputulan siya ng ulo siguro with the sword. Now dito, habang pagtingin niya sa mga Hudyo, ay para bagang nagala sa kanyang ginawa. Pinahuli po niya rin si Pedro. At dahil nga po fiesta daw po ng unleavened bread, pinaaresto lamang siya ng 4 squad of false soldiers, siguro 4x4, so 16 na sundalo ang kumuha sa kanya at binantayan siya. At dahil nga pinapalipas lang po ni King Herod ang fiestang ito ng unleavened bread, bago po siya i-trial o kaya patayin si Pedro. Now, ang nagustuhan ko po dito ay yung verse 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. So, kinulong na si Pedro. Yung kanyang kaibigan na si James, si Santiago, ay pinatay na. At siya'y hinuli. Pero yung mga kasamahan ni Pedro, siguro sabihin na natin si Pastor Peter siya, yung mga kasamahan niya sa church, ay patuloy na nananalangin sa kanya. Katulad mo at katulad ko, sa mga ganitong sitwasyon na maraming ECQ, GCQ, lahat ng Q, banana Q, kahit kamote Q, lahat nandiyan ng Q. But we thank God na ang pwede po nating madama ngayon, hindi takot. Hindi, mawawala na naman ng trabaho, magtatanggal na naman, ganito na naman ang sitwasyon. Ang dapat po nating tingnan
the point of view ng Diyos. Bagamat, ang pwede nating gawin ay manalangin. What you can do, pwede kang manalangin. Pero ang hindi nating kayang gawin ay gagawin ng Diyos. Sabi nga, what you can do, you are expected to do. And what you cannot do, God will do it for you. Pwede kang manalangin. Ano man yung dala-dala mong kabigatan, ano man ang mga nangyayari sa buhay mo, sa iyong pag-aaral, sa trabaho mo, negosyo mo, sa pamilya mo, ano man yan, pwede kang manalangin. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede kang manalangin. Amen. You can pray. Now, in verse 6, tingnan niya, sa gabing yon, pinabantayan talaga po si Pedro. Now, nung kulungan po noon ay hindi lang nasa loob ka ng rehas. Nasa loob ka na ng rehas, may kadena ka pa, may posas ka pa, andun pa ng mga malalaking bilog talaga po na napapanood natin sa TV at nakakadena ka pa. At dito, sa loob mismo ng kulungan, may bantay ka pa. Sa labas, may bantay ka pa. Hanggang sa pinakalabas, may bantay, may nagwardya pa. So talagang naniniwala po ako na pag nakatakas pa ang bilanggo during that time ay talagang papatay na nung sundalong nakabantay sa iyo. Ganun po. Pero dito, mapapatunayan natin na si Pedro, he was sleeping. Tingnan niyo, pwede ka nang patayin bukas. Pwede ka nang... Pero si Pedro ay nakakatulog pa. Unang-una po ang... Bakit? Kasi alam niya na cover po siya ng Diyos. Bahala ang Diyos sa kanya. Bantayan siya, mamatay siya, bahala ang Diyos sa kanya. Alam niya, kaya dito, he was sleeping between two soldiers sa dalawang sundalo. Talagang andun ng chain, ng mga posas niya, at patuloy na binabantayan siya. Now, in verse 7, ito na, the angel of the Lord appeared, and light shone in the cell. Lumiwanag, hindi nakikita ng mga sundalo. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up! Si Pedro, ano pwedeng gawin? Pwede siyang gumising, pwede siyang tumayo. Pero hindi niya kaya ng mga chains niya, ng mga posas niya. Kaya, pwede siyang gumising, what he can do. Pero what God can do, pwede niyang alasin yung mga chain ng kay Pedro. Kaya sabi sa verse 8, sabi ng anghel sa kanya, put your clothes, put your sandal. So, kaya bang gawin yun ni Pedro? What he can do? Pwede siyang magdamit, pwede siyang magsuot ng sandals niya. At yun nga ang nangyari. Now, he wrapped his cloth around him and followed the angel of the Lord. Now, in verse 9, tingnan po niyo ang verse 9, kung may dala-dala po kayong Bible. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. Akala niya po niya nananaginip siya. Akala po niya nasa vision lamang ang mga nangyayari sa kanya kasi alam niya na mahirap tong kalabang to, hari. Mga sundalo to, mga kakadena pa siya. Now, in verse 10, ano nangyari? They passed the first and the second guard and came to the iron gate, yung talagang makapal na gate, and it opened by itself. Now, si Pedro, pwede siyang lumakad. Kaya niya gawin yon. Pero nung gate na malaki, hindi niya kayang buksan yon. And God will do it for him. Parang ikaw at ako ngayon, may mga problema tayong hinaharap, para bagang hindi na natin kaya, parang give up na tayo, tapos talo na tayo, nasa dead end na tayo, wala nang magagawa. Gate, an iron gate. Now, God is saying this evening, I will open it for you. May sakit ka ba? Matindi ba yan? May bayarin ka ba? Malaki ba yan? May magulo ba ang pamilya mo? Marami bang nangyayari? Mayroon bang transaksyon ka bang maliit o napakalaki? God will open the gate for you. Bubuksan yan ng Diyos. Hindi natin kayang lusubin ang malalaking problema, pero the Lord will open it for us. Itong virus na ito pa, may pa-radiant pa siya, pa-iba-iba pa siya ng itsura, ng baksi, ng kamandag. Pero virus pa rin siya. Ang Diyos natin po, mas makapangyarihan sa virus. Amen. Patuloy niya tayong iingatan, patuloy niya tayong hahawakan at ibibigay ang ating pangangailangan. Bahala ang Diyos sa atin. Sabi nga, ang tumawag sa atin ay matapat sa atin. Sabi mo sa iyong katabihan, matapat ang Diyos.
Di ka iwanan ng Diyos. Amen. Ibang tao, pwede kang iwanan. Pwede magsinungaling ang ibang tao sa iyo, pero ang Diyos, kailanman, hindi ka iiwanan o pababayaan ng Diyos. Now, pagdating po niya sa street, doon sa pinakakalye, doon na po siya iniwan ng anghel. Pwede na siya maglakad. He can do that. Pero tinapos lahat ng anghel ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Now, nagpunta agad si Pedro doon sa mga taong nananalangin. Alam po ba nyo bakit ikaw at ako'y hanggang ngayon ay buhay pa? Dahil merong pong nananalangin sa atin. Alisin mo lahat ng nananalangin sa iyo, tapos na. Game over na. Tapos na ang boxing. Kaya kung meron kang nalalaman mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong nananalangin sa iyo, nakikita ka man o hindi, pero patuloy na nananalangin sa iyo, pasalamatan po nyo. Sabihin nyo, salamat sa buhay mo, salamat sa dalangin mo, salamat kahit minsan hindi ako pumapansin sa text, hindi ako pumapansin sa messenger, sa Facebook, pero nandiyan ka pa rin, nananalangin para sa akin. Pasalamatan po nyo yung mga taong nyo. Hindi po nila kailangan anumang papuri. Ang gusto lamang po nila ay patuloy kayong mahalin at ipanalangin. Amen? Now, nagpunta po si Pedro do sa mga kanina. The church were earnestly praying for them, for Peter. Pagdating po niya sa verse 13, Peter was knocking at the door of the entrance. At sabi dito, and a servant named Rhoda came to answer the door. Now, si Rhoda isang servant. At nandun siguro sa ibang bahagi ng bahay ng mga nananalangin. At habang kumakatok, siguro nagsalita si Pedro, tao po. At na-recognize niya nung boses ni Pedro. Di ba? Pag nandyan tatay mo, oy, si tatay yun. Pag nandyan nanay mo, oy, malayo pala. Si nanay na yan, maingay na. Pati ng pintuan yun, nanginginig na. Pero ang sabi dito, si Rhoda, imbis na buksan si Pedro, yun na yun, tumakbo po si Rhoda doon sa mga nananalangin. Pagdating niya doon, sabi niya, si Pedro nasa pintuan. Ano sagot ng mga nagpipray? Tingnan niyo. Sa verse 15, you're out of your mind. Wala ka sa iyong isip, wala ka sa iyong sarili. Ininsulto pa si Rhoda. Siguro nananaginip ka. Siguro yun anghel ng Panginoon. Pero ang maganda po dito sa verse 16, Peter keep on knocking. Patuloy na kumakatok si Pedro at pinagbuksan na siya. At pagpasok niya, they were all astonished. Namangha sila. Sabi ko, maraming nananalangin kay Pedro. Siguro na ang prayer list nila ay pakawalan siya. At ito na nga, pinakawalan. Ano nangyari doon sa mga nagpipray? Namangha. And I do believe minsan wala silang faith Kasi namangha sila. Ang may faith, ay, sinabi ko na nga ba papakawalan niya ng Panginoon. Hindi, namangha sila. Alam po nyo, maraming nananalangin Kristiyano, gusto lang mag-pray. Pero manalig, maniwala na may gagawin ng Diyos, parang ang layo. Yun ang hinahanap po ng Diyos sa atin, manalig. Kaya dito ko nakita, in spite of our unbelief, God still perform miracle. Amen? Dito po makikita na pray lang sila ng pray. Hindi naman naniniwala. Ewan ko kung ganyan ka. Pray ka lang ng pray. Puro pray ka lang ng pray. Pray ng pray. Umaga, tanghali, pray ng pray. Pero naniniwala ka bang sasagutin ka ng Diyos? Magkaiba yun. May kaiba ng pray at walang pananampalataya, pero nung pray at naniniwalang may mangyayari sa kanyang panalangin. Now, kung nasa NCR ka, nasa NCR Plus ka, marami ngayon nangyayari sa atin, marami kayong balibalita. Kaya, ang gawain, apektado. Ang ating mga pagdalo ay apektado. Pero, sabi ko nga, Lord, may purpose ka sa mga nangyayari dito. Kaya po, itong live stream, lalo po nyo sana pong bigyang pansin lagi. Kung nag-aaral tayo, sana may hawak ka man lamang Bible dyan. Salamat doon sa mga iba po, nagtitake notes pa habang nakikinig po sa live stream. And sabi ko, wow,
May ganon, mayroon pong ganon. At yung ating pong pinag-aaralan po, isinasa puso at pinamumuhay. Kaya po, kung ayaw po niyong maligaw, kung ayaw po niyong malungkot, kung gusto po niyong may nangyayari sa ating mga ginagawa sa buhay, mas lalo po tayong lumapit sa Diyos. Kaya ang ganda po na itong ating pinag-aaralan, what you can do and what God can do. Again and again, sasabihin ko po sa iyo, what you can do, you are expected to do. And what you cannot do, God will do it for you. Wow! Sabihin po niyo sa inyong katabi, may gagawin sa iyo ang Diyos. May gagawin po ang Panginoon sa atin. Ang iba ay sinasabing, mahirap ang buhay. Mahirap nga. Pero gumagaang po ang buhay dahil may Diyos po tayong inaasahan. Kaya po sa ating pong mga ginagawa sa trabaho, pag-aaral, negosyo, transaksyon, gawaing bahay, God has special thing na pwedeng gawin sa atin. At itong mga bagay na ito ay patuloy po nating ilalapit sa Panginoon. Amen? Meron ka ba diyang mga prayer needs or prayer item? Sa pagtaas po natin ng kamay, ang sasabihin ko po sa iyo, maniwala ka. Hindi lang po tayo mananalangin ngayon, kundi we will be expecting an answer from the Lord. Expect ka. Sabihin mo everyday, sabihin mo pagising mo sa umaga bago matulog mamaya, may gagawin ng Diyos sa aking dalangin. Amen. Sige po, taas po natin ang ating kamay. It is a point of contact that we believe na may gagawin ng Diyos. Come on, church. Kamahiya. Saan ka man? Sa kwarto mo, sa kusina, sa harapan ng monitor mo, kamahiya. Just lift up your hands. Ang paglapit natin sa Diyos, God will do it for us. Hallelujah. Amang banal, patawarin mo kami kung ang aming pananalig ay madalas bumabaksak. Madalas, masyado kaming naging praktikal. Ngunit, ang gusto mong makita ay ang aming pagsunod at ang aming pananampalataya sa iyo. Kaliwat kanan ng pagsubok ng buhay, Amang Banal. Maraming dumadaing, maraming hirap na hirap. But we still believe na may gagawin ang aming Panginoon. Naniniwala pa rin kaming hindi kami pababayaan, hindi kami iiwanan ng aming Panginoon. Bahala ang Diyos sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming mga transaksyon, sa aming pag-aaral, sa aming mga bayarin, sa aming mga binibili. Bahala ang Diyos sa amin. Panghawakan mo, O Diyos, ang mga nanonood ng live stream, abutin mo sila. Malapit man sila o malayo, nasa ibang bansa man sila, abutin mo sila, Amang Banal. Sa aming mga sitwasyon, kahit hindi lang po ang bansang Pilipinas, ang hirap na hirap, kundi ang dami-daming bansa. Kahit malalaking bansa, hindi alam ang gagawin. Pero isa lang po ang solusyon ng COVID na ito. Isa lang po ang pwedeng magwasak ng malaking kaaway na sakit na ito, walang iba, kundi ikaw, Panginoon. Amang Banal, patuloy mo kaming gawing totoo sa iyong harapan. Gawing bigyan ng pag-asa na ikaw lamang ang aming kailangan. Hawakan mo ang mga may sakit, ang mga may mga bayarin, ang mga transaksyon, ang mga may nag-aaral, bigyan mo sila ng talino. I pray also for those people na right now down, naboboard, galit sa buhay, galit sa sitwasyon nila. Ikaw po ang mag-encourage sa kanila, Amang Banal. Sa mga halos hindi na makatulog, sa mga taong isip ng mga problema, ikaw po ang aming pag-asa, O Diyos. Salamat. Nandiyan ka parati, Panginoon, para i-encourage kami, palakasin kami, bigyan kami ng pag-asa.
sa aming pagpapahinga mamayang gabi, Panginoon, sa aming pagpikit. Naniniwala kami bukas ay panibagong himala na naman ang ibibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Lagi ka nandyan. At kung nandyan ka, hindi kami talo. Hindi kami kawawa. Hindi kami sakitin. Hindi kami mahirap. Hindi kami talo sa buhay na ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing, Amen. And Amen. Wow. Thank you, Lord. Again, salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Lagi po kayo nandyan. Kaya if you have any time po na mag-comment po, anything, na prayer request, kung ano ginagawa po sa inyo ng Diyos, sa inyong mga prayer items, sa inyong mga prayer request, kung ano ginagawa ng Diyos sa salita niya, dito po sa live stream na ito. Just leave a comment, kahit maikli lamang po, na alam po namin na talagang nanonood po kayo. Again, I'm Pastor James Lagasca, and you are watching the live stream of Light of Life Foursquare Church. Again and again, always remember, the Lord loves you, and the Lord cares for you. Gandang gabi po. Sweet dreams. Hanggang mamayang gabi po. Hanggang bukas, hanggang sa mga araw pa, huwag kang matakot. May gagawin po ang Panginoon. God bless.